Hello and welcome mga tol. Sa video nga ito tatalakayin nga natin etong mga naganap dito sa chapter 5 ng Baki Rayen. Pero bago natin simulan yan ay pakipindot muna etong like at subscribe button para na rin sa pag-unlad dito sa ating Facebook page at YouTube channel. At tara, simulan na nga agad natin. So bago nga natin simulan etong chapter 5 mga tol ay onting recap muna tayo sa bitin na chapter 4. So sa chapter nga na to mga tol ay dito nga muli sa ating ipinakita etong si Junichi Hanada at dito ngay naggarap sila neto ni Kaoru Hanayama kung saan sinubukan nga neto ni Junichi Hanada etong kanyang lakas dito kay Kaoru Hanayama at sa kanilang paglalaban nga mga tol ay naputol nga ang scene matapos nga ma-counterattack neto ni Junichi Hanada etong si Kaoru Hanayama. Kaya naman mga tol dito nga sa chapter 5 ay itutuloy nga natin yan kung saan may pamagat nga ito na a good look at dito nga mga tol ay pinakita kung saan pagsuntok pala neto ni Kaoru Hanayama ay dito'y nailagan nga ito neto ni Junichi Hanada at bigla nga hinawakan dito neto ni Hanada ang kamao neto ni Kaoru Hanayama na kinagulat naman neto ni Hanayama at dito na nga nag-counterattack etong si Hanada na kung saan binalibag niya nga etong si Hanayama na kung saan tumama nga ang muka sa sahig at nagulat nga dito etong si Kizaki at dito nga mga tol ay makikitang nakahiga etong si Hanayama at bumangon din naman agad ito. Ngunit sa paglingon nga dito neto ni Kaoru Hanayama ay wala na nga dito etong si Hanada at napasabi nga dito etong si Kizaki tumakbo nga daw etong si Hanada at nagulat nga dito etong si Kaoru Hanayama at napasabi na ano. At dito ngay napalingon na lang etong si Kaoru Hanayama dito kay Kizaki at napasabi nga rito etong si Kizaki habang natataranta na sorry. Bigla na nga lang daw tumakbo papalayo etong si Hanada. Samantalang etong si Kaoru Hanayama mga tol ay natulala na lang dito sa nangyari. At dito na nga lumipat ang scene sa bahay neto ni Tokugawa kung saan dito ngay may pinapakita sa isang plate na may laman nga ng buto ng baka. At dito ngay pinakita etong si Jack Hanma na kung saan siya pala ang kakain neto at napasabi nga si Jack na oras na para kumain. At dito na nga kinagat neto ni Jack Hanma etong buto ng baka at ninuya-nguya niya nga ito mga tol na parang bubblegum lang. At dito ngay napasabi etong si Tokugawa na kahit nga daw ang leon ay hindi nga daw kayang nguyain etong spine ng baka ng ganyan hanggang sa utak ng buto. At dagdag pa nga dito neto ni Tokugawa na ang tanging hayop nga daw na kayang bumasag ng ganong kakapal na spine ng baka ay ang mga hina. Samantalang sa tao nga daw ay tanging si Jack Hanma lang, isang tao lang. At dito ngay habang kumakain etong si Jack Hanma ay tinanong nga siya neto ni Tokugawa na ano ang alam mo tungkol kay Shinogi Kosho. Samantalang etong si Jack Hanma ay ngumunguya nga habang nag-iisip at napasabi nga dito etong si Tokugawa na talaga bang wala kang naaalala tungkol sa kanya. At dito na ngay biglang nagtanong etong si Jack Hanma nung nakilala ko ba si Pickle. At dagdag nga neto ni Jack Hanma na nakita niya nga daw etong si Kosho Shinogi doon. At napasabi naman dito etong si Tokugawa na nandun ba siya. At dito ngay nag-antay etong si Tokugawa na sumagot etong si Jack ngunit hindi na nga ito sumagot at napasabi na nga lang siya rito na si Kosho nga daw na yun ay talagang medyo pabaya at walang gaanong inaalala na tao. At dito ngay ngumunguya lang etong si Jack Hanma. At dito ngay lumipat na naman ang scene dito sa lugar mismo neto ni Motobe. At dito ngay makikita etong si Motobe at etong si Hanada na nakaupo. At napasabi nga rito etong si Hanada, Motobe sensei matagal na rin mula nung huli tayo nagkita. At nagtanong naman etong si Motobe na naging busy ka rin no. At dagdag pa nga ni Motobe na mukha ka nang maayos ngayon. At sumagot naman ditong nakangiti etong si Hanada na mukha ka ring malusog sensei. At dito ngay sinabi neto ni Motobe na may dating na nga daw etong si Hanada at hindi nga daw to basta-basta nabubuo ng ensayo lang. At dagdag pa nga dito neto ni Motobe na sa bawat pagkakataon nga daw na lumalaban ng isang tao sa tunay na laban ay lalo pa nga daw neto inuhubog ang kanyang muka hanggang sa maging muka nga daw to ng isang mandirigma. At dito ngay nakangiting sumagot etong si Hanada na kung totoo yan, ikaw na ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. At dito nga mga tol ay nagtawanan sila. At dito sinabi naman ni Motobe na tumigil ka na. At dito ngay biglang napalingon etong si Motobe at etong si Hanada na kung saan pumasok pala etong si Kosho Shinogi. At sabay-sabay na matagal-tagal na rin Motobe. At dito ngay sumagot etong si Motobe na pasensya na kung naistorbo kita. At dito ngay gulat na napasabi etong si Hanada na Shinogi. At dito ngay napasabi etong si Motobe na oo, dalawang gwapo ang nandito. At dito ngay napasabi etong si Kosho na talagang kumpleto ka na. Ang mga teknik ni Instructor Motobe maraming sandata at ang tao
taong biyasa sa klasikong jujutsu at isa ring pro wrestler. At sabay banggit nga na narito etong si Hanada Junichi. At dito nga mga tol ay tumalon nga etong si Hanada. At napasabi pa nga rito etong si Kosho na napakaraming magagandang laruan na pwedeng paglaruan. At napatanong naman dito etong si Hanada na laruan. At dito ngay napasabi na lang etong si Motobe na grabe, pareho kayong naglalaway. At dun nga nagtatapos etong ating chapter 5 ng Baki Reien mga tol. Nabitin na naman kayo. Pero sa susunod nga na chapter ay siguro dalawa nga ang ating i-review na chapter para nga medyo mahaba. Pero sana nga mga tol nagustuhan nyo nga ang ating video at bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel mga tol. At malapit na nga natin mabot etong 100k subscriber. At hanggang dito na nga lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out.